Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, ngayon ay araw ng Huwebes at tayo ay naghanap buhay na naman at andito tayo ngayon sa Tuburan. Yan, sakop ito ng Maasin City at meron ako ditong nahanap na twin tub washing machine. Ito raw ay pinarepair na ng ibang manggagawa. Ang nagiging reklamo nila ay dryer. Kaso, ang pinagtataka ko mga kabutingting, dryer yung inireklamo. Tapos, yung motor naman ng washing ang tinanggal. Ayan o, motor ng washing yan. At kulang na lang ng apoy para magsaing na mga kabutingting. So, ayan, bali, tanggalin natin ito. Medyo mahal daw yung binayad nito mga kabutingting, 2,1. Parang na-hold up yata yung nagpagawa nito ah. Ako hindi pa ako nakasingil ng mga ganyan mga kabutingting kahit motor yung papalitan. Bali ang singil ko lang pag mga ganyan ay nasa mga 1.6 or 1.7. Yan ito ay Panasonic, napakagandang brand at tingin ko ay mukhang sariwa pa ito mga kabutingting dahil kung makikita nyo ay pulang-pula pa ang hasang nito. Yan. Bali, titignan natin sa likod at ito'y aking ibababa lang muna dito dahil medyo mahirapan tayo at maraming nakaano dito. Kaya ibababa ko muna ito. Ayan, bali, naibaba ko na mga kabutingting at naghanda sila ng extension pero hindi ko pa ito tinignan. Bali, dito tayo didiretso sa likod at titignan natin kung ano yung mga ginawa dito sa likod. So, kukuha din muna ako ng gamit para matanggal natin yung dalawang tornilyo at kuha din tayo ng tester. Ayan, bali tanggalin lang natin itong dalawang tornilyo nandito sa taas. At inayos ko muna yung aking tripod. Yan, disclaimer lang pala mga kabutingting. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Ayan, tanggal na natin yung mga tornilyo. So, tanggalin natin yung takip. Ayan. Pinalitan nga ng bagong, hindi ko masabi or matawag na bago itong motor na ito. Tingin ko hindi na ito sa Panasonic na brand. Pero magandang klaseng motor ang ipinalit. Pero ang nagiging problema lang naman ito o reklamo sa may-ari ay yung dryer. So pinalitan din ito ng kapasitor mga kabutingting. Para sa akin, itong kapasitor na ito ay para sa dryer ay ano naman, ng kulay nakalagay dito blue and purple. Dapat blue and purple. Ayan, kuha ko na yung problema nito kung bakit humihinto-hinto yung pinaka taon yan dryer pag pinapaikot nila. Gumagana naman daw, yun nga lang mga ilang salang lang, halimbawa isa, dalawa ay okay pa, tapos sa pangatlo or pang-apat hindi na siya iikot or hihinto na dahil iinit yung motor dahil tingin ko ay mali yung pagka-connection nito. Yun lang nagiging problema. Tapos 2,1 ang singil nila nito, pinalitan ng ibang motor samantalang ipinalit siguro itong motor na ito ay okay pa ito pero pinalitan nila ng bagong motor or ibang motor. Pero hindi ko rin masabing bago yan. Bali second-hand lang din yan mga kabutingting. So i-check na lang natin yan mamaya. Pero mamaya na natin to i-check. Dito na tayo sa problema nila na naman. Bali huminto-hinto. Kasi kung dito tayo babase sa wirings dito, ang nakalagay dito para sa dito sa taas ay 9.7 para ito sa wash motor. Pag dito naman tayo sa 5.2 ay para naman yan sa dryer. Pero yung wire na blue at saka purple, ito dapat makakabit ito dito sa papunta yan dito sa motor ng washing. Ang problema, ikinabit nila dito sa para sa motor ng dryer. Kung sa baga, sa madaling salikta ay nagkabaliktad ito mga kabutingting. Yan, wala tayong nito, papalitan ng pyesa. Bali, gagawin lang natin ito ay aayusin natin na hindi magiging ganito na dugtong-dugtong. Tapos, kung sa baga, babaliktarin lang natin yung nito, wirings. Itong blue at saka purple, ilalagay natin dito sa blue at saka pula. Ito namang dilaw at saka pula, ilalagay naman yan natin dito sa pula na may puti at saka blue na may puti. Tapos i-check din natin yung motor kung bakit pinalitan itong motor samantalang okay naman daw yung motor ng washing. Yung gumagana naman, ang pinaka problema lang talaga ay motor ng dryer. So bali ayusin lang natin itong pag-wirings at para wala din siyang magiging dugtong
Dahil mayroon pa naman itong close-in wire connector at hindi pa talaga nila nag-allow ito. Kung sa baga putol na lang diretso, sabay ano na, dugtong. Ako basta meron akong basta okay pa ang close-in wire connector, kahit maiksi na yung wire ay ilalagay ko pa rin yan dito mga kabuting-ting. Dahil pag mga ganitong may electrical tape, delikado yan pag marasa. Pwedeng magka-problema ang problema dyan. Magka-problema yung gagamit. Yun yung ibig kong sabihin. So, pag tatanggal-tanggalin lang natin ito, pag putol-putulin, para maghihiwalay. Bulol sinting Kagwang. Una, ito. Sa madaling salita nito mga kabuting-ting, nabudol ang may-ari nito. So, tanggalin natin ito. Ayan dito, kahit putulin na natin yan. Ito mga kabuting-ting ay nirekomenda lang ako dito sa aking suki. Yan, putulin natin. Pati ito, putulin natin. So pag nagkamali lang ang unang nag-ano nito mga kabuting-ting sa pag-wirings. Nagkamali ng pag-wirings. Dahil magagawa naman din daw yun. Air conditioning naman din yung ano niya. Specialty. Kaso dito sa washing ay sumablay siya. Kapag hindi ko kaya ay umaayaw ako mga kabuting-ting. So yung tinanggal ko. Ito dito sa pula. Ito yung una kong tinanggal. Dali, namatay yung cellphone ko. Ayan, hanapin natin dito. Ang nakalagay dito sa 9.7 na kulay ng wire ay blue at saka purple. So, blue at saka purple, ito yung 9.7. Tapos, ito naman yung red at saka yellow. Ito naman yung para sa dryer. O, para maniwala kayo, tester natin o gagamit tayo ng digital tester. Dali ha. Ayan, gamit tayo ng digital tester. On lang natin itong ating tester. Tapos, select naman natin ito sa capacitance. So, itong blue at saka purple or violet ay 9.7. Tingnan natin tignan nyo kung tama nga ba. Kung ilan ang masusukat natin dyan. Ayan, 9.8. Ibig sabihin, good pa ito. Dahil tiyak ako ay bago pa ito mga kabuting-ting. Medyo may kamahalan din ito pala. 956 or 950. Itong dalawa. Kung gusto nyo makamura mga kabuting-ting, meron ako dyan sa aking binibinta na products. Ayan, mura lang yan. So, ilalagay natin yung kahit saan dito na wire mga kabuting-ting, dito sa kulay pula, para naman ito sa wash motor. Ayan, tapos tanggalin din natin ito dito sa kulay blue at ilalagay naman natin itong blue blue kung sa bagay kapit natin. Ayan, tapos ano ba yung pinutol ko. Ayan, para walang dugtong, malayo sa disgrasya ang gagamit. Halimbawa, itong blue na ito mapunta sa kulay pula ay walang problema ito mga kabuting-ting dahil wala naman itong polarity. Kaya okay lang, magkabaliktaran. Lagyan lang natin ito ng close-in wire connector. Tapos, saan ba yung tinanggal kong close-in wire dito kanina ang kagwang? Wala na, dali lang, hanapin ko muna. Ayan, dito lang pala sa kagwang. So, lagyan lang natin ito ng close-in wire connector. Ito, ang original na kapasitor nito ay 3.8. Pero ang balayang ipinalit nito ay 5.2. Pero okay lang naman. Walang magiging problema. So, check rin natin ito. Dilaw at saka pula. Kung ito ba yung ay kung okay pa ba. Ano ba yan? Medyo mali-mali 5.3. Ibig sabihin, good na good pa talaga itong motor, kapasitor na ito. Mali-mali sinasabi ko. Kagwang So, dito naman tayo. Ayan, tanggalin natin ito. Tapos ito yung single capacitor, yung pula, pwede natin ikabit dito or pwede ring dilaw. Ayan, kahit magkabaliktaran ay okay lang dahil wala naman itong polarity. Ayan, tapos kunin natin yung blue na may puti. Ayan. So, kabit lang natin itong kulay pula. Tiyak nito mga kabuting-ting ay okay na ito mga kabuting-ting. Hindi na ito hihinto-hinto. Kaya lang naman siya hihinto-hinto dahil
Ang nilagay ba naman na capacitors para sa spin motor ay itong 9.7. Under talaga yon, at mabilis, yun nga lang, ay iinit naman yung motor dahil napakataas ng inilagay. Kung sabaga nagkabaliktaran lang, nagkamali lang sa pag-wiring. Samantala naman din na mayroon namang nakalagay na, ayan mga kung anong kulay ng wires, kung saan mo ikakabit. So, okay na ito. Dali, ito yung ating ititesting na lang. Dali ha. Ito hindi ko na ito lalagyan ng electrical tape. Ang ilalagay ko na lang nito ay cable tie. Andali ha. Ito pa pala mga kabatingting. Puro dugtong din itong kagbuwang na ito. Dali, ulitin natin ito. Saan ba ang common nito? Dali ha. Common nito ay napin muna natin yung common. Dilaw. So ito yung common, kulay puti. Dahil dilaw pagka Panasonic, putulin na natin yan. Para wala siyang dugtong-dugtong. Dahil hindi maganda pagka may dugtong-dugtong. Delikado yan. Ulitin lang natin. Buwan, hindi ko napansin. Ito. Itong purong blue or tatlong blue ang ating tanggalin. Ayan. Tapos, lagay natin yung dali ha. Ito. Kunin natin itong isang wire. Tapos, kabit natin itong pula. Papuntang motor yan. Pero malaki ang motor na ipinalit mga kabutingting. Magandang motor din naman yan. Yun nga lang, bakit kailangan pang palitan? Okay naman. Sa bagay, siguro wala naman din kasi alam yung nagpagawa nito. Siguro sinamantala din. Para lumaki nga naman ang bayad. Ayahay ang buhay mga kabutingting. Huwag natin gawin yan mga kabutingting dahil once na magpagawa pa sila ulit, sigurado hindi na ikaw ang tatawagin, iba na. Ayan. Tapos itong dilaw ang ating ikabit dito. Tama ba kaya itong ginawa ninting? Nagkamali-mali na ito. Lagyan natin ang close and wire connector. Ayan. Tapos itong kulay puti, kabit natin dito sa dito sa isang linya sa power cord sa kulay dilaw. Kasi pagka Panasonic, ang common yan ay dilaw. Basta wash motor. Pag sa spin motor naman, dilaw na may puti. Yan naman din yung common. Ayan. Kabit natin ito. Ayan. Tapos itong close and wire connector. Palakihin lang natin ang butas. Actually, mayroon na akong ginawa kanina. Bali, binidyo ko naman. Yun nga lang sa short video ko yun upload mga kabutingting. Ayan. Tapos, tanggalin na natin ito, mga wire na ito. Ito, tsaka ito. Ayan. Pwede na natin ito ayusin. Yan, balot natin ito sa plastic. Pwede rin hindi balutin ito mga kabutingting ng plastic dahil wala namang dugtong na electrical tape ang nilagay. Kung siya baga, close in wire connector pa. Kuha ako dito ng, ayun na, kuha ko ng cable tie. Sige lang, dito lang. Ha? Sige lang. Sige, ano si Kawang? O niya na. Ako kukuha ba? Ayan, ito na. Tulin lang natin. Baka ganyan lang yan mga kabatingting. Tapos ayos lang natin ito. Tali natin. Dahil mayroon pa namang panali. Ayan. Bali, testing natin ito. Ayan, may extension. Saksak natin. Tapos paikutin natin lahat. Una ay paikutin natin yung dryer. Ayos ko din yung aking tripod. Ayan, may ikot. Tapos dito naman testing natin. Ayan. Okay na mga kabutingting. Pero sa totoo lang, umaandar naman talaga lahat. Yun nga lang ay humihinto-hinto dahil lang sa mali yung paglagay ng wirings.
So, i-check din muna natin ito. Yung kanyang motor na tinanggal. Bakit pinalitan ng motor? Na ang nagiging problema lang naman ay yung dryer ang reklamo ng may-ari. So, bakit pinalitan pati motor ng washing? Talaga naman. Ayan. Gamit tayo ng tester. O, select natin sa oil. Oil. Maraming ibig sabihin ng oil. Kaya hanggang oil lang ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin talaga. Hindi ba ako nag-aral ito? May open line, open loop. Yan daw. So, tingnan natin. Mukhang wala nga. Pero samantalang itong isang linya ay meron. Itong kulay pula ay wala. Tingnan natin kung ito ba ay kiniskis. Dahil sabi nga sa akin ng may-ari, ito daw ay gumagana. Sa pagkareklamo lang talaga sa may-ari nito ay dryer. Wala namang kiskis. Ay papaalam natin sa may-ari kung ibibigay niya ba ito. Hihingiin ko ito mga kabuting-ting. Try ko itong i-repair. Wala naman ako nakitang kiniskis. Yan, dali ha. Tawagin ko lang yung may-ari para marinig nyo rin na hiningi ko. Ma'am, kinis niya ma'am. Pwede ka kalugod na ma'am. Bisaya. Hindi, ano pa sagot mo sila. Sige, okay. Bali, ito ma'am. Tinester ko na ito. Bali, wala talaga din ako nakuhang resistance dito ma'am. Ulitin natin para makita rin ang may-ari. Okay. Ayan. Bali, pulupot lang natin dito sa kulay dilaw. Ito yung common. Yan, naminto na lahat mga kabuting-ting. So, dito ma'am ito ay wala yung kulay pula. Dito lang siya, kulay blue ang mayroon. Payag ka ma'am or okay lang ba sa'yo hingiin ko yung motor? Okay na. Guba naman po or sira na rin naman ba? Okay na. Okay na? Sige. So, narinig nyo mga kabuting-ting. Ito ang nagiging problema lang po nito ay nagkamali lang ng pag-wirings yung nag-repair. Pero sa ato, pasira na today, Pod. Hindi ma'am, ikaw rin naman mismo ang nagsabi na ang reklamo mo lang nito ay Sa dryer. Pero hindi ko rin alam na kung bakit pinalitan ito. Oh. Pinalitan ito dahil sabi mo ay gumagana, dryer nga lang ang ano mo. Oh. Pero malalaman ko ito ma'am pagka i-repair ko naman kasi ito. Try kong i-repair. Kung ma-repair pa, hindi rin ako sigurado ma'am. Kaya hiningi ko sa iyo ma'am eh. So, yan, payag naman yung mayari mga kabuting-ting. So, okay na ito ma'am. Ang nagiging problema lang dito sa wirings dahil ang nilagay na kapasitor dito para sa dryer ay itong mataas. Dapat yung mataas ay papunta rito sa wash motor. Ang nagiging problema, baliktad. Bali, ang nilagay dito sa dryer ay itong 9.7 tapos sa washing ay 5.2. Kung saka nabaliktad na ba? So, ayan. Bali, siguro mga kabuting-ting, hindi ko dito tatapusin yung video. Try ko na i-repair ito kung malalaman natin at doon natin itapusin yung video sa pag-repair ko nito. So, stay put na muna kayo dyan at ako'y maghahanap pero mamaya ko pa ito sa pag-uwi i-repair mga kabuting-ting. So, ayan. Bali, dito na tayo sa bahay mga kabuting-ting. So, ito yung motor na hiningi ko. Try natin itong i-repair kung mare-repair pa ba. At malalaman natin ngayon kung ito ba ay sadyang may putol or hindi natin alam. Kasi ang reklamo nga ng may-ari ay dryer lang, gumagana daw ito. Pero pati motor ng washing ay pinalitan din. So, tanggalin muna natin itong kanyang pulya. Kaso matigas. Matigas ang kagwang. Bali, didiretso na lang tayo sa pagtanggal ng 4 na rimatse. At bababad natin ito sa yung pulya niya. Yan, iipit ko lang ito sa aking dalawang paa. Tapos gagamit tayo ng vice grip na may pako. May nakaipit na pako. So, tanggalin lang natin. Ayan. Pasensya na kayo sa aking paa. Medyo madumi. Dahil kakalakad. So, ako matigas din. Yan, gamit tayo ng touch screw. Sungkitin natin ito, sungkitin. Itong pinakamahirap gawin mga kabuting-ting or i-repair yung pinakamotor nito dahil matigas ang winding nito. Bakit matigas? Tulak natin itong kanyang wire. Ayan. Napakaganda pa naman, wala namang ginasgas.
siguro ay may problema ito. Ayan. So babad muna natin ito. Lagyan natin dito ng langis. Habang i-repair natin yung pinaka motor niya, kung ma-repair pa, ay lagyan na natin langis para mamaya ay lumambot. Baka sadya talaga itong sira dahil wala namang kiniskis ito. Pero meron ako nakita ditong nag-umido. Yan, bali ako yung nagpainit na ng hinang. Try lang natin itong andali. Dito natin ito putulin. Ayan. Yan na, tanggalin natin yung tali para maalaman natin kung meron ba itong nag-umido. Sigurado pag mga ganito mga kabutingting ay meron itong nag-umido. Kaya hindi na umandar or wala tayong nakuhang resistance nung tinister natin ito. Yung kulay pula ang wala nito. Ayan. Hanapin natin. Ito, kung makikita nyo ito, yan yung tinuro ko kanina. Ayan yung sinabi ko na nakita ko. Ayan o, putol. Ayan o. Basta may nag-umido, sure ball. Putol talaga yan. Dali ha. Putulin pala natin itong tali. Kahit ito lang. Dahil, wag muna tayo dyan. Baka ito lang may problema yung nakita ko. Ito may bibinta ko pa ito kung sakaling ma-repair ko ito mga kabutingting. Ayan o, umido. Gamit tayo ng kuko. Ay, ito yung kaputol nya. Ayun. Tapos kuha lang tayong toothbrush. Putulin muna natin itong tali. Ayan. Ayan, ito yung ating toothbrush. Ginamit ko pa ito kaninang umaga. No. Kabuang yan. Toothbrushan natin itong may nagpuputi-puti. Baka mayroon pang ano dyan, naputol. O, ayan, wala na. Ibig sabihin yung puti-puti na yon ay dahil nag-umido ito, kaya naputol. So, dyan din yun napunta yung puti-puti or yung pulbos. So, yan ay ating lilihain. Hindi pa pala ako nakapaghanda ng kagwang. Ayan. Bali, gagamit tayo ng liha. Liha. Ito pala, side cutter. Bakit ba liha ang kagwang? Liha kasi yung nabanggit ko kanina. Kagwang katalkating. Yan, ito yung ating kiskisin. Buti ay hindi masyadong maiksi. Pero mahirapan ka dito pag pulupot. Yan, kiskisin muna natin ito para madugtungan natin, para magkaroon siya ng kontak sa idudugtong natin. Ayan. Tapos gagamit tayo nito. Yung wire. Yan, itong wire na ito ay galing ito sa mga electric pan lang. Ganon din sa kabila. Magbalat din tayo para ipupulupot natin ito. Ayan. Hindi ko ano yung may-ari kung kung bakit nasabi niya na dali ha. Nasabi niya na hindi ito sira, pero bakit tinanggal ng may-ari at may putol din. So, yan ay ating ihinang lang. Yan, hinang lang natin ito. Ayan. Tapos, lagyan natin ng spaghetti. Kunti na lang yung spaghetti ko. Or cambric tubing. Kailangan ko na namang bumili. Ayan, putulin natin ito. Kailangan lang nito mga kabutingting ay yung katulad nung dito sa baba na pinulupot ko, kailangan ay lumagpas yun doon sa walang kiskis mga kabutingting para matibay. Matigas tong wire na itong kagwang na to Ayan. Tapos kiskisin muna natin ito. Siguradong may kontak. Yan, bali hindi ko muna ito idudugtong. Yan, papakita ko sa inyo ulit.
Sa kulay pula lang ang walang ano nito, resistance. Sa kulay blue ay mayroon. Yan, gamit tayo ng digital tester. Yan, on lang natin ito. Tapos ito ating isilik sa resistance. Tapos hanapin na, dali ha, balatan muna natin ito para makita nyo na kung anong kulay yung wire o saan ko itinatap. Ayan, pwede na yan. Tapos ito rin, baka sadyang sira talaga ito mga kabutingting, dahil imposible namang papalitan ito doon sa gumawa kung hindi ito sira, dahil ang reklamo lang naman ay dryer. Ayan, ayan, common ito ay kulay dilaw dahil ito ay Panasonic. Kita ba yung tester natin? Ayan, kita naman. So yung isang test probe ilalagay natin dito sa common. Tapos sabi ko, or kung kanina natandaan nyo, ito lang ang mayroon, yung kulay blue na yan. Tapos dito sa pula ay wala. So try natin itong idugtong kung magkakaroon na ba yung kulay pula na resistance. Yan, kailangan ay lumagpas doon sa walang kiskis bago bali doon ka mag-umpisa sa pagpulupot para matibay. Ayan, tingnan natin kung magkakaroon na siya ng resistance. So ito yung wala, kulay pula. O ayan, mayroon na 32 ohms, 32.7. Ayan o. Tapos dito sa kulay blue ay mayroon na rin. Ay bagay, mayroon naman talaga itong kulay blue, kung sabagay yung kulay pula lang ang wala. So yun lang ang nagiging problema sa motor na ito. Dali ha, may puti ako nakita. Wala pala, kala ko nag-umido. So ito ating ihinang lang. Ito mabibenta ko pa ito mga kabutingting, yung mayroong gustong magpakabit ng motor. Ayan, tapos lagyan natin ng spaghetti. Tumatagal ito mga ganito mga kabutingting, kaysa bibili ka pa ng bago. Ayan, ayos lang natin. Ayan, tapos tingnan natin kung or maghanap pa tayo ng mga nag-uumido. Kung mayroon pa, tutuluyan na natin para tumagal or hindi tayo mabakjab kung saan ko ito maikakabit. Mukhang wala naman dali ha. Wala pala, kala ko nag-umido. Ayan, wala na mga kabutingting. So yun lang ang pinaka problema nito, isang patid. So ito ay aking itali lang at hindi ko na siguro ipakita yung pagtali. Ayan, bali natapos ko na sa pagtali mga kabutingting. So bago ko ito i-assemble ay tester muna natin, baka mamaya ay sa pagtali ko meron akong napatid. Ayan, on lang natin at check natin sa OL pa rin. Tapos gamit tayong test probe, nilagay natin yung isang test probe dito sa kulay dilaw. Tapos tingnan natin dito sa pula, ayan mayroon. Dito sa kulay blue mayroon din. So ibig sabihin ay wala akong napatid sa aking pagtali. So dahil maiksi ito ay aking dudugtungan at siguro yung pagdugtong nito hindi ko na ipakita. At ang idudugtong ko rin dyan ay yung wire na hiningi ko rin. Yan, galing din ito doon sa bali hiningi ko rin sa may-ari dahil maiksi. So yan, bali nadugtong ko na at nalagyan ko na siya ng electrical tape. At dapat mga kabutingting, pag nagdugtong tayo, lalo na kung washing machine, ay dapat hindi siya pantay ang pagkadugtong kasi delikado yan. Mababasa at mababasa talaga ito kung sakaling magkaroon ng leak yung gearbox. Kaya ganito ang pagdugtong, hindi siya pantay. Tapos babalutin pa yan natin ng electrical tape para sigurado na hindi madisgrasya yung gagamit nito or magkaroon ng ground. Tapos babalutin pa natin ito ng spaghetti para hindi siya basta-basta na kumalas yung electrical tape. Kung kakalas man ito ay yung dito sa una o sa ibabaw. Yung doon sa ilalim ay hindi yung basta-basta nakakalas. Ayan. Tapos lalagyan natin ito ng spaghetti. Ito yung ating ilalagay. Sikanhan lang ito.
Sa mga washing machine, dinadala ko yan dahil lalo na kung hindi ko mapagana ay hinihingi ko sa may-ari dahil napakalaking gamit nito para sa akin. Ayan, tapos okay, gaganyan lang natin yan para siguradong hindi kakalas yung electrical tape. Okay, ganyan lang mga kabutingting. Sunod ito ay ating assemble na. Ayan, pasok natin itong wire dito. Tapos maglalagay tayo ng langis dito sa pinaka-foam niya lang dahil yung nandoon sa pinakagitna or sa loob ng bushing ay may ano pa, langis. Basa pa ba? Ayusin lang natin. Ayan, tapos yung binabad ko, yung ko lang itong tuyo na ito. Ako, tuyo pang kagwang. Bali, tanggalin ko muna itong kanyang pulya. Hindi ko na siguro ipakita. Nag-stack up ito mga kabutingting, kaya matigas, hindi matanggal. Ayan, bali, nahugot ko na. Grabing kalawang, oh. Kaya, nag-stack up ito. So, ito ating lihain lang. Para pagpasok natin sa pinakapulya niya, ay diretso lang yan or maluwag na yan. Try natin. Ayan, maluwag na mga kabutingting. So, symbol natin ito. Tapos, lagyan muna natin ito ng langis or lilihain kaya muna natin yung shafting para matanggal yung kalawang. Dali ha. Ayan, mayroon na tayong liha at mayroon na rin tayong basahan. Linisan muna natin ito. Ayan. Okay na yan. Punasan na natin. Ayan, tapos bago natin isalpak ay lalagyan natin ng langis. Ay, dami tayong martilyo. Mahaba itong shafting na ano na ito ah. Mukhang tatama ito dito ah. Ayan ha. Ako, tatama nga ang kagwang. Ako pa naman mag-isa lang. Wala tayong tagahawak nito. At ating ibalik yung apat na rematse mga kabutingting. Gitna lang natin. Saan ba yung punsol? Yan, pupukin natin. Hindi pala masyadong kita ah. Ayan. Kahit dalawa lang muna yung ating ilalagay nito. Hindi ko na ipakita yung paglagay pa sa dalawa pang rematch. Testing muna natin ito. Para hindi umaba i-video natin. Dalawa lang muna yung ating ikabit. Ayan. Ako, umangat ah. Ayan, lagyan natin ito para makita nyo kung sakaling aandar na. Buwang na. Hindi mahirap ipasok. Tinanggal ko kasi talaga. Mahirap ito ipasok mga kabutingting kagwang. Nako, dari ha. Bali, tornilyo ko muna ito or ipapasok muna itong tornilyo dito. Ayan, napasok ko na. Ang hirap ipasok ang kagwang. Ito mga ganito mga kabutingting, dahil dalawa lang yung aking ibinalik na rematch pwede ito magkakak, pwede rin hindi. Kung maayos yung pagbalik ko sa dalawang rematch hindi ito magkakak. Ayan, wag muna natin ito masyadong higpitan dahil tatanggalin ko pa naman ito dahil may dalawang rematch pa. Ewan ko kung hindi ito magkakak. So, bali ito ating ganyan lang natin. Tapos pakagatan natin ng shed cutter. Baka mamaya umibkas. Ayan. Yes, gamit tayo nito. Ang problema pala ay handa pa pala muna ako ng kapasitor.
Ayan, bali ito yung ating kapasitor. 10UF ito mga kabuting-ting. Ayan, bago naman ito. Try natin kung aandar na ba ito. Ayan. Tapos kung gagayahin nyo ito mga kabuting-ting, yung tusok-tusok lang ay iba yung pag-iingat lang at medyo delikado po ito. Ayan, tusok natin dito. Ako, andali ha. Yata hindi maganda to Ayan. Tingnan nyo kung iikot na ba. Nako, umugong lang. No, ayan. Pag mga ganyan, umugong lang, hindi maganda yung pagkalagay ko sa dalawa pang rematche. Yung kagawang kailangan natin ibalik talaga yung 4 na rematche. Patuloy yung video natin ang kagawang. Imbis na paiksiin, umaba pa. Ayos lang natin ulit. Ibalik na natin yung 4 na rematche. Yan, pagka gumawa kayong ganito ay haba-habaan nyo ito mga kabuting-ting. Katulad dito, mahabang shafting, tumatama rito. Mayroong nagsuggest sa akin ay ano daw, bubutasan ko ito. Kahit bubutasan ko ay sasayad pa rin yan doon sa pinakasahig. Kaya ano talaga, kailangan dyan pag gumawa kayong ganito, ano na yan, kailangan yung haba ng konti. Balik na lang natin yung 4 na rematche dahil umuugong lang. Sobrang haba talaga. Tingnan natin, maayos na ba? Ayan. Try natin ulit. Align lang natin. Ayan. Mauubong pa rin yan. Pagbuwang na. Higpitan lang natin ito. Ayan. Prevail naman. Kaya gamit tayo ito. So, ganun pa rin. Tusok-tusok na naman. Dali ha, ano nangyari nito? Dali ha, or kaya ilagay natin ito dito para sigurado. Ayan, tingnan nyo na lang kung ayan ba iikot na. Ayan, tusok. Ayan, iikot na mga kabuting-ting. So magiging pera pa ito. Ayan kabila. So naayos pa mga kabuting-ting. Ito itatapon na ito sigurado dahil aanhin pa ba ito dahil sira na hindi naman to ipaparepair or i-repair sa iba. Ayan tumaandar na ito. So bali papaliwanag ko lang sa inyo mga kabuting-ting, kaya yung dryer ay humihinto pagka nakakailang salang na dahil nga sa baliktad yung pagka kabit doon sa kapasitor. Yung mataas ay naikabit doon sa spin motor at sa yung para sa spin motor ay naikabit doon sa mataas. Kaya nagkabaliktad. Meron kasi nag-comment sa akin, parang naalala ko lang. May fuse kasi yung sinasabi kong fuse, hindi daw pala talaga yun fuse. Ang tawag doon ay thermostat switch. Pag uminit, hihinto yon. Pagka malamig na, pag paandarin mo ay gagana na naman yan. Tapos pag uminit na naman ulit ay hindi na yan gagana. So ganun ang nangyari doon sa kanilang spinner or spin motor. So ayan, bali kita nyo naman gumagana na. So dito ko na po tapusin ang video natin sa araw na ito. Naway mayroon kayo ditong nakuhang idea sa ibinahagi ko sa sa upload na ito. Yan, kung nagustuhan nyo, baka pwede pong palike, tapos pakishare at higit sa lahat, kung bago kayong napadpad po dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po!